Pambansang kamama ni Pacquiao, tuwang-tuwa nga po at binati si Jordan Clarkson dahil sa kanyang panalo sa NBA Finals. Si Jordan Clarkson pa lang ang kauna-unahang Filipino-American player na nanalo sa NBA Championship. Ito ay matapos magkampiyon ng kanyang koponan na New York Knicks laban sa Spurs. Base nga po sa caption ng mga fans sa parada ni Jordan Clarkson sa New York, sinasabit niya po ang flag ng Pilipinas sa kanyang likuran. Kaya may nag-caption mga boss. Sabi niya, Jordan Clarkson really out here carrying the Philippines on his back. So parang sinasabi na sa sobrang proud ni Jordan Clarkson sa Pilipinas, lumabas siya sa New York at winagayway ang bandera natin. Na sa kabila ng kanyang tagumpay ay dala-dala pa rin niya ang dugong Pilipino. Kaya nakakatuwa ito mga boss para kay Jordan Clarkson. Kahit nakatira yan sa ibang bansa, Pilipinas pa rin ang dala niya. Magkakaroon kaya tayo ng pure blood Pilipino mga boss na makapasok dyan sa NBA. Sa iba pang balita ayon sa official na pahayag ng Paramount Express, ang UFC event na ginanap sa harap ng White House ay umabot ng 17 million viewers sa Amerika. Ayon sa datos ng Nielsen, nag-average ito ng 8.2 million live viewers sa bawat laban. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng UFC kung saan lahat ng laban sa main card ay natapos sa pamamagitan ng knockout. Ang main event nga dito yung laban ni Justin Gaethje versus Ilia Topuria. Sa kabila ng tagumpay ng UFC event na ito, tila nalugi pa si Dana White mga boss dahil hiniling daw sa kanya ni President Donald Trump na kung pwede magkakaroon ulit ng event sa harap ng White House at puro soldier naman ang lalaban, mga sundalo. Sinabi raw ni Dana White na kailangan pa niya ng mahigit 1 taon para makarecover sa nagastos niya dahil napakalaki daw po ng ginastos ni Dana White dyan sa event na yan. Kaya kailangan pa niya ng 1 taon para makarecover, maibalik man lang ang nagastos. Kahit napakaraming viewers at sinasabing successful ang event na yan, para kay Dana White, parang lugi pa rin dahil napakalaki daw talaga ng kanyang gastos. Sa UFC, abangan natin ang muling pagbabalik ni Conor McGregor. Malapit na ang laban niya, July 12. Siya ang lalaban sa main event ng UFC 329. Gaganapin po yan sa T-Mobile Arena, Las Vegas. Makaharap niya sa welterweight division ang dati niyang tinalo na si Max Holloway. Kaya abangan po natin yan ngayong July mga boss, malapit na. Sa iba pang balita, bakbakan ni Jaron Ennis versus Xander Zayas. Lumabas na nga po ang odds. Kung tatayaan po si Xander Zayas ng 1,000 pesos, mananalo ka ng 4,300. Kung tatayaan mo naman si Jaron Ennis ng 1,000, mananalo ka lamang ng 1,180. Kaya ibig sabihin po niyan, times 4 po ang pagkadehado ni Xander Zayas. Tandaan natin na si Xander Zayas ang unified champion dito at defending champion. Si Jaron Ennis ang challenger dito, pero si Ennis ang llamado. Pagdating naman sa winning method, kung manalo si Xander Zayas by TKO, yung 1,000 mo, mananalo agad ng 11,000. Kung manalo naman si Jaron Ennis by decision, yung 1,000 mo, mananalo ng 3,450. Ayan mga boss, base dito sa odds, inaasahan na mananalo si Jaron Ennis by knockout. Pero sa tingin ko, aabot pa rin ito sa decision dahil matibay din si Xander Zayas. Okay mga boss, follow for more updates.